Isulat mo kay love story number 1. Hi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Yam. I just want to share my worst, happy at malungkot na love experience. It was November 14, 2011 nung maging kami ng boyfriend ko. Nagkakilala po kami sa isang clan, which is Simple Texture Society Clan to be exact. Nung una po, trip-trip lang lahat. Kasi ang connection lang po namin ay cellphone. Hindi pa nga po kami nagkikita. Oo, tinatawagan ko siya. At every time na magkakausap kami, kinikilig po ako sa kanya. Alam niyo yung pakiramdam na unti-unti kang mahulog sa taong alam mong hindi mo pa nakikita. Hindi mo nga alam kung sino ba talaga yung nakaka-text mo at nakakausap. Until time goes by, nag-declare ng EB o Ivon yung founder ng clan namin. I was so happy and excited. Kasi ito na yung pagkakataon na makita ko yung ka-text ko. Yung boyfriend ko sa text. It's quite weird pero mahal ko na ata siya. Kinakabahan ako sa mga susunod na mangyayari. Di ko alam kung anong sasabihin ko pag nagkita na kami. Kung ako ba yung mauunang mag-entertain sa kanya o siya. Ewan. At dumating na nga yung time na eyeball namin. At eto na nga. Nagpakilala na nga siya sa akin. At oh my God! Nawakan ko yung kamay niya. Nagkakwentuhan kami. At sobrang kinilig ako ng mga oras na yun. Lalo na kapag hiningitaan niya ako. Kasabay pa nito ang pagkindat ng napakaganda niyang mga mata. Sabi ko sa sarili ko, siya na talaga. Itago niyo na lang po natin siya sa pangalang Bilog. Dancer po siya, medyo mababa, maputi. Sobrang sweet. At astig pumorma. Bagay na nagustuhan ko ng sobra sa kanya. Pagkatapos po ng eyeball namin, madalas na po kaming mag-text. Madalas na rin po kaming usap sa cellphone. Madalas niya pong sinasabi na mahal niya ako, na ingat ako palagi, mama, chup-chup. Hanggang sa dumating na lang po yung time na hindi na siya nagte-text. Bagay na kinalungkot ko. Nag-aalala po kasi ako sa kanya. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Malaman-laman ko na lang. May iba na pala siya. Actually, 3 po kaming pinagsabay-sabay niya. Nalungkot po ako. Nawala ng gana sa lahat ng bagay. Sinubukan ko rin pong maglaslas. Bagay na pinagsisihan ko na. Natuto po akong manigarilyo. Uminom ng alak. Nagbutas nga rin po ako ng dila at naglagay ng persing. Influensya ng barkada. Para makalimutan si Bilog, ang taong minahal ko ng sobra at sobrang nanakit sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Parang nagulo lang yung mundo ko nang dumating siya sa buhay ko. Napaisip ako at
napapatanong sa sarili, bakit kilala ko pa siya? Bakit ako pa? Ano bang kasalanan ko? Saan ba ako nagkulang? Hanggang dumating din yung time na nakalimutan ko din po siya. Paunti-unti. Pero hindi po naging ganun kadali. Minado po ako. Mahal ko pa rin siya. Ang ginawa ko, nag-aaral po ako. Kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management sa Manila para makalimutan ko po siya. Inugol ko po ang oras ko sa pag-aaral. 2 taon na po ang nakakalipas. Bigla pong may nag-text sa akin. It was October 13, 2013. Sabi po sa text, "Kamusta ka na po?" Nag-reply po ako. Sabi ko, "Okay naman ako, who you? Sino to?" Sabi niya, "Si Bilog to." Nung malaman ko pong yung ex ko pala yung nag-text, para pong naging masaya ako na merong sakit din na nararamdaman. Ay, ewan ko ba, bakit pa siya nagpaparamdam? Bakit siya bigla nag-text? Ano naman kaya ang intensyon niya? Ang ginawa ko po, para di niya mahalatang apektado pa rin ako sa kanya, niyaya ko po siyang mag-inuman. Hanggang sa niyaya niya po ako sa bahay nila. 10 p.m. na ng gabi. Tandang-tanda ko pa habang tulog yung nanay niya at wala doon yung tatay niya. Masaya kami nagkukwentuhan. Ewan ba, parang nawala yung galit ko sa kanya. Alauna na nga po natapos ang inuman namin. Sabi ko sa kanya, inaantok na ako. Ang ginawa niya, inayos niya yung tutulugan ko. At I never expect na tabi pala kaming matulog. Kinabahan ako. At aaminin ko po, that was the first time na may nangyari sa amin. Hinalikan niya ako sa labi. At doon na nga po may nangyari sa amin. Kinaumagahan, habang magkatabi kami, nagkatitigan po kami at napangiti sa isa't isa. Hindi na po kami, pero that day, naging kami po ulit. Parang yun na din po yung sign. Kasi it was October 14, 2013. Ayun din po yung petsa ng mansari namin. Ako naman pong tanga. Ayun, pumayag na maging kami ulit. Pero this time, eto na talaga. Muli ko pong sinabi sa sarili ko na siya na talaga ulit. Paulit-ulit. Pinakilala niya ako sa barkada niya at higit sa pamilya niya. Pero, hindi pa rin pala sapat. Kulang pa din. Sanay na ako. May nag-text sa akin. At ang sabi, ginagamit lang daw ako ni Bilog. Nang malaman-laman ko, yung pala yung kinakasama niya. At naging ka-live-in partner niya sa bahay nila. Nang malaman ko, nasaktan na naman ako. Pakiramdam ko, pinagkakaisahan ako ng buong mundo. Pinagkaisahan ako ng pamilya niya, barkada niya, na ginamit niya lang ako. Pero di ako nagpatalo. Lumapit ako kay God at tumingi na
ng tawad sa katangahan ko. At dun ko po na-realize na imbis na maging bitter ako, dapat maging better ako sa mga nangyayari. Siguro, kaya nawala si Milog sa akin. Kasi may mas better na darating. At ngayon, sa kasalukuyan, 2014, I was enjoying my life with my career. Tama na muna sa love, pero patuloy pa rin akong aasa. At umaasa na balang araw, may tao rin seryoso at magmamahal sa akin ng totoo. Love,